tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po, si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpaabot ng pakikiramay sa pagpanaw ni Pope Francis. Isang requiem mass isinagawa sa Manila Cathedral para sa Santo Papa. Pangulong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos personal na dumalaw sa lamay ng nag-iisang superstar na si Nora Honor. April 22, idineklarang National Day of Mourning ng Malacanang. Inaugurasyon ng Balingoan Port Expansion Project sa Misamis Oriental, pinangunahan ng Pangulo. Naturang proyekto, malaki ang maitutulong para higit na mapalago ang turismo at ekonomiya ng probinsya. Pangulong Marcos Jr. tuloy sa trabaho at hindi apektado ng resulta ng Trust at Approval Rating Survey. Maigting na paglaban sa fake news, ipinag-utos ng Pangulo. At Commission on Elections nagsimula na sa pamamahagi ng balota na gagamitin sa 2025 elections. Distribusyon ng mga balota, target na matapos hanggang May 1. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang mga legasiya ng Santo Papa. Kasabay nito ang pagpapaabot ng pakikiramay sa pagpanaw ni Pope Francis. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Pinakamahusay na Santo Papa. Ganyan inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Pope Francis na pumanaw kahapon. Giit ng Pangulo, ibang klase raw ang pamamalakad ng Santo Papa kaya nakakalungkot ang paglisan nito. Nakikiisaan niya ang buong sambayan ng Pilipino sa pagkamatay ng haligi ng simbahang Katolika. Sabi ng Pangulo, dala ang malalim na pananampalataya at kababaang loob. Nanguna si Pope Francis ng may karunungan at isang pusong bukas para sa lahat, lalo na sa mahihirap. Itinuro raw nito ang pagiging mabuting Kristiyano sa pagpapalaganap ng kabutihan at pagmamalasakit sa isa't isa na nagresulta sa pagbabalik ng marami sa pagsamba. Kasabay ng pagluluksa, dapat din anyang alalahanin ang isang buhay na nagdala ng pag-asa at malasakit sa marami at nagbigay ng inspirasyon na magmahalan gaya ng pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Isang biyaya naman para kay First Lady Luis Araneta Marcos ang pagkakataon na makilala ng personal ang Santo Papa na habang buhay anyang dadalhin. Bagaman banayad ang pananalita, makapangyarihan anito ang mensahe ng Santo Papa, may awa, kababaang loob at pagmamahal. Hiling nito para sa Santo Papa ang mamuhay sa walang hanggang kapayapaan, kasabay ang pasasalamat sa pagiging ilaw na naging gabay ng nakararami. Nagpaabot din ng pakikiramay si US President Donald Trump sa pagpanaw ng Santo Papa. Ipinag-utos na rin nito ang paglalagay ng mga bandila ng US sa half-mast sa White House at iba pang public establishment gaya ng mga embahada, consular offices at iba pa bilang pagbibigay galang kay Pope Francis. Sinabi naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na naging larawan ng pag-asa ang Santo Papa, lalo't kaisa ang Santo Papa sa pagdarasal ng kapayapaan sa Ukraine. Inilarawan naman ni Russian President Vladimir Putin ang Santo Papa bilang matalinong spiritual leader, lalo't naging aktibo niya ito sa pagtataguyod ng dialogo sa pagitan ng Russian Orthodox at simbahang Katolika, gayon din ang pagtutulungan sa pagitan ng Russia at ng Holy See. Nagpaabot din ng pakikiramay si King Charles III na nagpahayag ng pag-alala sa Santo Papa para sa kanyang habag, pagpapalaganap ng pagkakaisa sa simbahan at pagtataguyod ng kabutihan para sa kapakanan ng iba. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Ang pagiging maawain sa kapwa ang iniwang legasiya ni Pope Francis nang lisanin niya ang mundong ito. Yan ang paniniwala ni Father Greg Gaston, Rektor ng Pontificio Colegio Filipino. Si Kit de la Cruz Pilotin ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa.
Mercy and compassion. Ito ang legasiya na tiyak na maaalala ng milyong-milyong Katoliko sa 12 taong pamumuno ni Pope Francis sa Simbahang Katolika. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Father Greg Gaston, rektor ng Pontificio Colegio Filipino, na ang mensaheng niya ng Santo Papa ay nangangahulugan lamang ng pagbabalik loob sa Panginoon. Si Pope Francis, nakafocus siya doon sa mercy and compassion ng Panginoon. Na anytime, sabi niya nga, nung nag-open ng Jubilee door, sabi niya, sa pintuan ng papunta sa Panginoon, hindi kailangan kumatok. Kasi bukas na. Napakabukas. Hindi kailangan buksan yung pinto kasi bukas na. Ganun ang habag at pagmamahal, ganun ang compassion ng ating Panginoon. At dahil kinilala bilang the People's Pope, hindi nakataka-taka na dumagsa ang mga tao sa St. Peter's Square sa Vatican matapos ang pagpanaw ng Santo Papa. Batay sa Spiritual Testament ni Pope Francis, hiniling niya na mailibing sa Basilica ng Santa Maria Maggiore sa Pauline Chapel. 15 to 21 days naman matapos ang pagpanaw, sisimula ng conclave kung saan magbobotohan ang mga kardinal na papalit kay Pope Francis. Yung mga nakatira sa Santa Marta, kung saan ang tahanan ng ating Santo Papa, ay doon din titira yung mga cardinal. Ibig sabihin, yung mga nakatira ngayon doon na mga pari na naka-assign sa Vatican ay aalis. Aalis muna, maghahanap ng kanya-kanyang tahanan muna kasi darating ang mga cardinal, ayusin yung mga rooms, ilalak yung mga bintana, na lahat yan. Walang communications with the outside world. Hindi naman makakasama sa conclave ang mga kardinal na lampas 80 taon o 80 ang edad. Sa Pilipinas, 3 kardinal ang kwalipikado para lumahok sa conclave. Ito ay sina Cardinal Luis Antonio Tagle, Cardinal Jose Advincula at Cardinal Pablo Virgilio David. Mula sa Radyo Pilipinas, Kate de la Cruz Pilotin, para sa Balitang Pambansa. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Balinguan Port Expansion Project sa Misamis Oriental ngayong araw. Ayon sa Pangulo, malaki ang maitutulong nito para higit na mapalago ang ekonomiya at turismo sa probinsya. Si Justoni Humamil ng PTV Davao sa Balitang Pambansa Live. Justoni! Princess, pinasinayaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 430.39 million pesos Balinguan Port Extension Project sa Misamis Oriental kaninang umaga. Magsisilbing transportation at economic hub ang port terminal mula at papunta at mula sa mga isla ng Camiguin at Bohol. Alas 10:10 ng umaga kanina, lumapag ang sinakyang chopper ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa port ng Balinguan, Misamis Oriental. Pinasinayaan ng Pangulo ang inaugurasyon ng 430.39 million Balinguan Port Extension Project sa Balinguan, Misamis Oriental. Kasama ng Pangulo sa pagsanya ng proyekto ang mga kawani at opisyal ng Department of Transportation, maging ang mga iba't ibang mga local at national government officials at port stakeholders. Ang proyektong ito ay bunga ng pagsisikap ng DOTR at ng PPA, Philippine Ports Authority. Sa pagtutupad ng kanilang tungkulin, mayroon na tayong mas malawak na backup area, ro-ro ramp at port operations building. Mga pasilidad na tiyak ay makakapagbigay ng mas maayos na daloy ng tao at ng ating mga produkto. Hindi maikaila ang magiging kontribusyon ng Balinguan Port dito sa iyong lalawigan, maging sa karatig probinsya. Sa lawak ng espasyo ng bagong Port Operations Building na nasa 3,082.50 square meters, kaya nitong i-accommodate ang nasa 500 passengers. Nasa mahigit 200% ang itinaas na capacity ng bagong terminal sa dating port terminal na nasa 150 na pasahero lang ang kayang i-accommodate. Pinasilip rin kanina ang state-of-the-art facilities ng bagong Port Operations Building mula sa passenger lounge, childcare and play areas, gender-inclusive restrooms, food hall, maging prayer rooms para sa mga Kristiyano at Muslim. Ang taga-Cagayan na si Teresita Nathan, ikinatuwa ang bagong port terminal dahil bukod sa mga magagandang pasilidad, fully air-conditioned rin ito. Mas okay gid ni siya karon sir kay bago ang facilities unya mas dali siya makuan sa mga pasahero pag magbiyahe.
Ang nasabing proyekto kabilang sa adhikain ng Philippine Ports Authority na gawing moderno ang mga pasilidad ng mga ports sa bansa para maging komportable at secure ang mga pasahero at mga turista. Ayon sa Pangulo, aasahan pa ang pagtaas ng bilang ng mga turista papunta sa mga isla ng Camiguin at Bohol. Magbibigay daan ito sa mas mabilis at madaling daloy ng mga produkto at mga tao na siya naman ang magbibigay daan sa pag-uunlad ng kalakalan at turismo sa inyong probinsya at ang mga karatig na lugar at sa buong region. Princess, dagdag ng Pangulo kanina, patuloy ang kanilang Build Better More program sa bansa para mapalago hindi lamang mga terminal sa paliparan, ngunit pati na rin ang mga port at land terminal. Princess. Maraming salamat, Justoni Humamil ng PTV Davao. Nagpapatuloy ang handog na murang bigas ng pamahalaan para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng Kadiwa ng Pangulo Program. Nagkakaroon naman ng bahagyang pagbaba sa presyo ng ilang isda matapos ang Semana Santa. May balitang pambansa si Vel Custodio ng PTV. 38 pesos kada kilo, nakabili na si May na magandang klase ng bigas sa Kadiwa ng Pangulo na kasya na sa kanyang pamilya para sa isang linggo. Kasi mas affordable tsaka makakatipid kumpara sa merkado sa labas. Mas mataas, dito mas low pero quality po. Hanggang ilang kilo po yung nabili? 5 lang po kasi yun lang po yung budget namin for a week po. Murang-mura lang mabibili ang bigas sa Kadiwa ng Pangulo. Mula 36 pesos hanggang 45 pesos kada kilo depende sa klase sa Kadiwa Center sa ADC Building. Bukod sa abot kaya, accessible rin ang Kadiwa ng Pangulo. Walking distance lang mula sa bahay ni Offie ang Kadiwa Center sa ADC Building ng Department of Agriculture, kaya dito na siya bumili ng panahog sa ulam na kanilang pananghalian. Ay, dumaan lang ho ako kasi galing ako dun sa circle. Tamang-tama lang. Along the way niyo po? Yes. Noong nakaraang buwan, nagkaroon ng Memorandum of Understanding ang Kadiwa at Philippine Postal Corporation para maglunsad ng mahigit 60 Kadiwa pop-up store ngayong taon. Tumutulong din ang PhilPost para sa logistics sa mga produkto sa Kadiwa. Alinsunod ang patuloy na paglawak ng Kadiwa ng Pangulo sa layunin ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. para sa food security. Samantala, dahil tapos na ang Semana Santa, nagkakaroon na ng bahagyang pagbaba ng presyo ng ilang uri ng mga isda, kagaya ng bangus sa hanggang 20 pesos kada kilo ang ibinaba, habang nananatiling stable ang presyo at supply ng gulay sa merkado. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Isusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa susunod na ika-20 Kongreso ang pagbibigay ng sapat na kapangyarihan sa national food security. Kabilang dito ang pagbibigay ng kapangyarihan sa NFA na makapagbenta ng bigas sa mga palengke. Ayon sa palasyo, nais nilang mapababa ang presyo ng bigas kung magkakaroon ang kompetisyon sa palengke, habang naiiwasan ang pambabarat ng mga trader sa mga magsasaka. Sa ngayon kasi hawak ng pribadong sektor ang pagbebenta ng bigas sa bisayan ng Rice Tarification Law na ang author ay si Senator Cynthia Villar. Dahil nga po ito ay nahadlangan ni Senator Cynthia Villar, magkakaroon muli propose amendments para po magkaroon muli ng authority, power, and NFA. Ito naman po ay para sa taong bayan, para po ma-regulate natin ang presyo ng bigas. Hindi naman ikinababahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang resulta ng trust at approval ratings. Ayon sa Malacanang, hindi mapipigilan ng anumang survey ang trabaho ng Pangulo sa paghahatid ng mga programa para mabigyan ng maayos na pamumuhay ang mga Pilipino. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Tuloy lang sa trabaho si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kabila ng mga lumalabas na trust at approval survey sa presidente. Hindi po nabahala ang Pangulo sa anumang rating sa survey. Ang Pangulo, kahit anuman ang rating, mataas, mababa, magpapatuloy siya sa kanyang trabaho. Ayon sa survey ng Pulse Asia, mula 42% noong Pebrero, bumaba sa 17% ang bilang ng mga Pilipino na nagsabing tiwala sa pamamahala ng presidente nakaraang buwan ng Marso.
sinagutan ng survey ng higit 2,000 respondents. 2,400. So sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos in the country. Sabi ng Malacanang, kailangan ng agarang mapigilan ang pagkalat ng fake news. Posible kasing ang resulta ng survey, bunga na ng paglaganap ng maling impormasyon sa social media. Sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat. At ito ay galing sa isang Israel-based data intelligence firm or disinformation security firm. And I quote, "The level of coordinated disinformation seen in the Philippines was far above the typical 7% to 10% range of online conversations globally about highly sensitive or polarizing issues." End quote. So, kung ang mga tao man na ito ay nagbigay ng kanilang mga opinyon, maharahil ay bunga ito ng mga fake news. Puspusa na ang Presidential Communications Office sa paglaban sa fake news. Regular nang nagsasagawa ng pulong balitaan ang ahensya para mag-abot ng mga tama at kinakailangang impormasyon ukol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Doble kayo din ng PCO sa paghahatid ng balita na nagbibigay linaw sa mga issue. Nakipag-partner na rin ito sa Vera Files para palakasin ang media literacy sa mga state-run media gaya ng PTV. Madiin po ang direktiba ng ating Pangulo na sawatain, pigilan ang fake news. Hindi po ito nakakaganda sa gobyerno, hindi po ito nakakaganda sa ekonomiya, at hindi rin po ito nakakaganda sa taumbayan. Mula sa PTV Manila, Calazal Pardilla, Balitang Pambansa. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na paigtingin ang mga hakbang para masawata ang fake news. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Dapat nang matigil ang paglalapan ng fake news. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng isinagawang sectoral meeting sa Malacanang kasama ang Department of Information and Communications Technology o DICT. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, hindi na biro at kailangan na talagang bigyan ng pansin ang pagkalat ng peking balita dahilan upang mag-issue ng gayong kautusan ng Presidente. Kahit na niyang ibang mga firms mula sa ibang bansa ay nagsasabing dumarami talaga ang fake news sa Pilipinas na ayon kay Attorney Castro ay walang buting idudulot sa gobyerno. Hindi lamang niya sa pamahalaan ang negatibong epekto nito kundi pati na sa ekonomiya, ganun din sa taong bayan. Madiin po ang direktiba ng ating Pangulo na sawatain, pigilan ang fake news. Hindi po ito nakakaganda sa gobyerno, hindi po ito nakakaganda sa ekonomiya, at hindi rin po ito nakakaganda sa taumbayan. Kaugnay nito ay suportado ng Malacanang ang binuong Joint Anti-Fake News Action Committee ng Philippine National Police sa gitna din ng pagpapakalat ng anyay mga fake news peddlers ng disinformation kasunod ng matagumpay na pagkakaaresto sa tatlong nasa likod ng pagdukot at pamamaslang sa Chinese national na si An Sun Ke. Ayon kay Castro, pilit na pinalalabas ng mga nagpapakalat ng fake news na pawang fall guys lamang ang mga dinakip na suspect. Nakakadismayaan niya ito lalo't ang pinalalabas ng fake news peddlers ay nagbabalita ng maling impormasyon ang gobyerno at ang mainstream media. Dahil dito, umaapela ang palasyo sa lahat ng Pilipino na maging responsabling social media content creator at magtulungan sa pagsugpo sa fake news. Kaya lahat po tayo, hindi lamang po ang pamahalaan, hindi lamang ang administrasyon, pati po kayo lahat sa mainstream media at mga responsible social media content creator. Magtulong-tulong po tayo na sugpuin ang fake news na ito. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Mahigpit ang seguridad na ipinatutupad ng COMELEC at kapulisan sa pagbiyahe ng mga balotang gagamitin para sa darating na eleksyon. Ang unang batch ng mga balota patungo ng BARM. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa.
Nagsimula ng ibiyahe kagabi ang mga balota na gagamitin para sa Hatol ng Bayan 2025. Mula sa warehouse ng Comelec sa Santa Rosa, Laguna, ang unang batch ng mga balota ay dadalhin sa BARM. Silyado at nasa loob pa ng waterproof boxes ang mga balota para masiguro na maayos na dumating sa presinto. Mahigit sa 3,500 na bundle ng balota ang ipinadala kagabi. Sakto ang bilang ng balota, parehas sa bilang ng mga botante sa rehiyon, walang labis at walang kulang. Kung ano yung naka-assign sa bawat presinto, yun na makakarating. Sapagkat precinct specific ang ating mga makina. Ibig sabihin, hindi tatanggap yung makina ng mga balota na hindi naman naka-assign sa presinto na yon. Maliban sa mga balota, kasabay rin sa mga binyahe ang mga indelible ink. Ang mga election ballot ay diretso sa mga treasurer's office sa bawat munisipalidad. Inform all political parties, inform all the candidates, inform all the citizens armed and cause-oriented groups doon sa area na padating na yung mga balota ng ganitong araw sa opisina ng treasurer. Pwede sila magpabantay, pwede sila magpa-observe. Nakabantay ang puwersa ng mga pulis habang nasa biyahe ang mga balota para masiguro ang seguridad. Target na mapadala ang lahat ng balota sa lahat ng rehiyon sa bansa bago ang May 1. Ang mga susunod na batch ng balota ay papadala naman sa Caraga Region. Maliban sa mga balota na nasa Santa Rosa, Laguna, may mga balota rin na magbumula sa Amoranto Stadium sa San Juan. Mula sa PTV, Isaiah Mirafuentes, Balitang Pambansa. Nagkaisa ang Department of Information and Communications Technology at Commission on Elections o COMELEC para itaguyod ang digital bayanihan ngayong papalapit ang eleksyon. Ayon sa Malacanang, sa ginawang pagpupulong ng dalawang ahensya, sumentro ang talakayan sa paglaban sa mga banta online sa harap ng papalapit na halalan. Pinag-usapan din ang mga update mula sa COMELEC, rekomendasyon sa paggamit ng digital at automated systems at schedule ng pagsusumite ng input sa poll body. Tiniyak ng DICT ang pagpapalakas ng technological infrastructure para sa halalan. Kabilang dito ang pagtatayo ng configuration hubs kung saan tutulong ang mga tauhan ng DICT sa proseso ng eleksyon. Gumagawa na rin ang ahensya ng mga online services gaya ng Precinct Results Finder o Results Finder, Registration Status Verifier at Election Results website para masigurong transparent ang eleksyon. Nagpapatupad din ito ng Cybersecurity Bureau and Vulnerability Assessment and Penetration Testing para tukuyin naman at hadlangan ang mga posibleng panganib sa digital infrastructure. Samantala, pinuri naman ng COMELEC ang desisyong ipagbawal ang bayad na political ads o bayad na political ads ng TikTok, Google at Meta. Sinimula na itong ipatupad ng Google nang mag-umpisa ang campaign period bilang suporta sa malinis at patas na halalan. Sa digital bayanihan, sisiguraduhin ng DICT na ligtas ang halalan at ang boto ng bawat Pilipino ay mananatiling sagrado. Isang state funeral ang iginawad sa pumanaw na national artist at nag-iisang Philippine superstar Nora Honor. Samantala, idineklara namang National Day of Mourning ng Malacanang ang April 22 bilang pagbibigay pugay kay Ate Guy. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bernard Ferrer ng PTV. Bernard? Yes, Princess, nagsimula na nga ang state funeral rites para sa yumaong national artist for film and broadcast arts na si Nora Cabaldera Villamayor, mas kilala bilang Nora Honor, sa libingan ng mga bayani dito sa Taguig. Nandito ang kanyang mga pamilya, kaibigan at mga tagahanga. Pero bago nito, isang arrival honors ang binigay kay Nora Honor sa Metropolitan Theater sa lungsod ng Maynila. Sinundan ito ng isang tribute program sa pangunguna ng National Commission for Culture and the Arts at Cultural Center of the Philippines. Si Nora Honor ay kinikilalang superstar, ay nagkaroon ng natatanging karera sa pelikula. Lumabas siya sa mahigit 170 pelikula at nakatanggap ng sari-saring local at international. Noong 2022, kinilala siya bilang pambansang alagad ng sining para sa kanyang makabuluhang kontribusyon sa sining ng pelikula at broadcast. Hinikayat naman ng National Historical Commission of the Philippines ang lahat, lalo na ang mga tanggapan at pasilidad ng pamahalaan ay ilagay sa half-mast ang watawat ng Pilipinas alinsunod sa Section 27K, Chapter 1 ng Implementing Rules and Regulations ng RA 8491 o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines. Samantala, idineklara naman ng Malacanang ang April 22
bilang araw ng pambansang pagluluksa sa pagkamatay ng pambansang alagad ng sining na si Nora Aunor. Batay sa Proclamation number 870 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inikilala ng pamahalaan ng malawak na ambag ni Nora Aunor sa sining at kultura ng bansa. Binigyan din ang kanyang husay at dedikasyon bilang artista na nagtaas sa antas ng sining sa Pilipinas at naging inspirasyon sa maraming henerasyon ng mga aktor at manonood. Ngayon, kasalukuyang umaawit yung mga tagahanga ni Nora Aunor ng kanyang isa sa mga awitin at nakapalibot sa may casket ni Nora Aunor itong kanyang mga kaanak at anumang sandali ay ibababa na itong casket. Princess? Maraming salamat Bernard Ferrer ng PTV. Personal naman na bumisita sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa uling lamay ng national artist at superstar na si Nora Aunor. Kinilala rin ng Pangulo ang hindi matatawarang kontribusyon ni Nora Aunor sa Philippine entertainment industry sa loob ng 5 dekada. Si Bien Manalo ng PTV sa Balitang Pambansa. Personal na nakiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa huling gabi ng lamay ng national artist na si Nora Aunor sa Heritage Park sa Taguig kagabi. Dumating din si PCO Secretary J. Ruiz. Kinilala ni Pangulong Marcos Jr. ang hindi matatawarang kontribusyon ng nag-iisang superstar sa Philippine entertainment industry sa loob ng mahigit 5 dekada. Tinawag pa ng Pangulo na a gift to the Filipino nation ang mga dekalibreng pelikula ni Ate Guy na nabigyan ng international recognitions. Marami sa kanila ay nagmula pa sa malalayong probinsya. Mula naman Ilocos Norte, lumuwas pa ng Maynila si Nanay Delia. Mahigit 5 dekada na siyang Noranyan. Buhay ka uli, anak. Gusto ko makita kitang buhay, hindi pumanaw. Gusto ko siya na mabuhay pa sana uli. Pero rest in peace, Idol Guy Nora Aunor. I love you, Idol. Mahal na mahal kita. Bumuhos din ang pakikiramay sa social media mula sa ilang personalidad sa showbiz. Kabilang na ang tinaguriang jukebox queen na si Imelda Papin. Eksklusibo pa niyang ibinahagi sa atin ang huling pag-uusap nila ng superstar bago ito bawian ng buhay. Plano po kami kung paano namin lalong ipagpatuloy ang pagsuporta namin kahit wala na po siya dito sa mundo. Pumanaw si Nora Aunor noong Miyerkules ng gabi sa edad na 71 taong gulang. Ayon sa anak nito na si Ian De Leon, acute respiratory failure ang ikinasawi ng kanyang ina. Taong 2022 nang ideklara siya bilang National Artist for Film and Broadcast Arts sa ilalim yan ng Proclamation 1390. Ililibing si Nora Aunor sa libingan ng mga bayani sa Taguig. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Panakip butas, may minamahal, tag-araw, tag-ulan. Kay ganda ng ating musika. Ilan lamang ito sa mga pinasikat na kanta ng namayapang OPM icon na si Haji Alejandro. 1976 noong nagsimulang umusbong ang karera ni Haji mula sa grupong Circus Band sa bansag na The Original Kilabot ng Kolehiyala. Nagkaroon din si Haji ng mga multi-talented na mga anak tulad ng singer na si Rachel Alejandro, chef na si Barney Alejandro at drummer ng Mojo Fly na si Ali Alejandro. Samot-saring parangal ang natanggap ni Haji tulad ng pagkapanalo sa Metro Manila Popular Music Festival. Kasabay sina Basil Valdez noong dekada 70, naging kilala si Haji na kasama magtanghal ang iba pang mga kahilera sa industriya ng musika na sina Rico J. Puno, Marco Sison, Ray Valera at Nonoy Zuniga. Kinumpirma kanina umaga ng talent manager ng pamilyang Alejandro na si Girlie Rodis ang pagpanaw ng OPM icon sa edad na 70 na lumaban sa sakit na colon cancer. Hindi na naglabas ng pahayag ang pamilya at iniling sa publiko na ipagkaloob sa kanila ang privacy habang nagluluksa sa pagpanaw ni Haji.
At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.